Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Sige po, tatayo tayo lahat. Can we just all stand up and just greet three person next to you? Sabihin mo sa kanya, advance, Merry Christmas and Happy New Year. Amen. Thank you, Lord. Pag tapos ka na sa tatlo, pumalakpak ka naman sa Panginoon. So magandang umaga po sa inyong lahat. Are you excited for today? Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays. Welcome home. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, welcome home. Amen. So alam niyo po, exciting yung message natin today, no? Kasi na-excite talaga ako kasi lately naging viral po ito, no? Alam ko ilan sa inyo ay hindi makatulog. Ilan sa inyo ay ano ba dito? Hindi makakain, meron bang ganon? Hindi ka makakain, o ilan sa inyo ay talagang sobrang affected, no, sa mga nangyari lately. So, sige po, let me start with this. Days ago po, no, sobrang viral ang hiwalayang Katniel. Di ba? Sabi ko na nga ba sa inyo, no? Sino po dito, dahil pagkatapos mo nang laman yung mga gantong news, ay nanood ka, di ba? Nanood ka ng mga palabas po nila at sobrang nasaktan ka ulit. Sina George, di ba? Sino pa ba yun? Di ba? Na pinag-usapan sa social media, pinag-usapan sa bus, sa palengke, sa bahay, sa kalye, at sa maraming lugar. Even minsan sa church. Di ba? After 11 years together, sino ba namang malulungkot? Di ba? Na after 11 years of together, sabi ni Catherine sa kanyang post ay chapter close na. Sabi mo sa katabi mo, nakakalungkot, tama po ba? Maraming nasaktan. Baka yung iba hindi umaten dahil nasaktan, di ba? Grabe naman yan. Okay lang po yan, di ba? Maraming nagulantang at maraming nalungkot. Okay? At higit sa lahat, yung iba naman, maraming #relate much. Alam mo, Catherine, I feel you. Ay, di ba? Iniwan din ako, 11 days kami. Ay, iba pala yun. Hindi pala 11 years, 11 days pala kayo, di ba? So, relate much. So, maraming nagsasabi, di ba, nasa kalbo daw ang forever, yung mga gumaganon na, di ba? Nasa daw, ang dami nang sinasabi, ang gulo-gulo. Tama po ba? Napansin niyo po yun lately? Sobrang nag-viral talaga itong pangyayaring ito. Pero let me tell you this, no? The truth is, God is always working towards progression in our lives. Ang katotohanan po niyan, ang Panginoon ay laging kumikilos, di ba, sa buhay natin. Ayaw ni Lord na walang pagkilos. No, because we have a working God, we have a miracle working God. Gustong-gusto niya may progress, may bago, may nangyayari sa buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo, di ba ang pangit pag walang nangyayaring bago sa Kanya? Hindi, pastor, kahit walang nangyayari, kahit may nangyari, parang ang pangit. Hindi, joke lang, di ba pala, no? Di ba? So by default, lumalabas, okay, that this also means God will always be causing endings in our lives too. Dahil nga gustong-gusto ni Lord, may kumikilos sa buhay natin, may progress. Ibig sabihin pala nito ay nagkukos din si Lord ng mga bagay na kailangang matapos sa buhay natin. Tama po ba? At kung may bago at mas maganda, merong dapat iwanan at merong dapat matapos. Why? Ito sa akin, why? Because for one chapter to begin, another chapter must end. Di ba? Para sa isang chapter daw na matapos o magsimula, kailangan mo ng isang chapter ang matatapos. Kaya nga po, this Sunday, I'm excited to share this message to you, and I hope and I pray that this message will encourage you, diba? Will comfort you, diba? This message will empower you, diba? Entitled Chapter Close. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So this is our message today. Before anything else, tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day that you have given us. We're so thankful for another day, another Sunday, another moment that you have given us. Dalangin po namin, Panginoon, kausapin mo kami this morning, and we are excited for more of you today. Whatever it is sa pinagdadaanan namin, or maybe some of us here, may mga chapter close din kami na pinagdaanan lately
Dalangin po namin, maintindihan po namin ang mga pangyayaring ito sa aming mga buhay. Lord, excited kami for your word today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak naman po sa Panginoon Diyos. Woo! So, hindi ko na po patatagalin. Sasagutin ko na po yung tanong na, sige, next. Bakit may chapter close sa buhay natin? Jerson, pahinama naman ng konti yung mic. Yan. Bakit may chapter close sa buhay natin? That's the question. Excited po ba kayo? Bakit nga ba meron ding chapter close sa ating mga buhay? Okay? So, basahin. Number 1, bakit may chapter close? Number 1, kasi may something greater. Yan, exciting. Sabi mo nga, greater. Yan. Kaya pala minsan, merong sinasara si Lord sa buhay natin o may tinatapos si Lord. Okay? Bakit? Kasi may mas maganda. Sabi mo sa katabi mo, may mas maganda. Diba? Sabi nga sa Romans 12 verse 24 sa Pinoy version, tandaan nyo, unless mahulog sa lupa at mamatay ang isang butil ng wheat, mananatili itong nag-iisa. Pag namatay na to, nagbubunga ito ng marami. This word po was coming from Jesus Christ during the time na he was almost mamamatay na po siya, ipapako na po siya sa cross. So the disciple was excited or was so happy to be with Him. Tama po ba? Masayang-masaya sila kasama si Jesus Christ, nagpapagaling ng mga may sakit, kumakain sila na ang gamit lang nila 5 tinapay, 2 isda. Di ba? Bira naman, saya-sayang kasama ni Jesus Christ. Naglalakad sila sa tubig. Tama po ba? Okay lang po kayo. Pwedeng pa-close na lang yung pintuan sa labas. Medyo maingay kasi, nagre-reflect. Yan, close na lang natin. Yan, okay? So, ang saya ng buhay po nila. Pero during this time pala, Jesus was referring to His death. Nire-refer pala niya to na unless hindi ako mamamatay, unless hindi ako matatapos yung buhay ko, ay walang mangyayaring mas maganda sa inyo. 'Di ba? Kasi alam ni Lord, for life to begin for many, kailangang mamatay si Jesus. Sabi ni Christ, siguro tanong po ninyo, bakit kaya si Christ yung ministry niya 33 years lang? Sana yung ministry na lang ni Christ, parang, yung iba, mga ilang pastor ngayon, 60 years serving the Lord. Mas matagal pa nga kay Jesus Christ eh. Si Christ po, nag-serve lang siya 3 years and a half. Minsan naisip niyo po ba, sana mas humaba ng konti sana, no? Para naman mas marami ang nawin, mas maraming nangyari. Pero alam ni Christ na limited lang yung panahon niya sa mundo. Kaya sabi niya, hindi, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang tapusin tong chapter na magkakasama tayo. Kasi may good news ako, meron akong ipapadala. Amen? Kaya sabi niya sa Romans 5:17-19, basahin nga po natin, totoong dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero mas malaki ang naging epekto ng ginawa ng isang taong si Jesus Christ. Dahil kay Christ, lahat ng tumanggap ng sobra-sobrang kabaitan ng Diyos at ginawang matuwid sa harap niya, lahat sila magiging matagumpay sa buhay. So kung naparusahan man ng lahat dahil sa kasalanan ng isang tao, ito si Adam at si Eve, dahil sa kasalanan nila, tayo po ay nagkasala din, ipinalaya naman tayo dahil din sa ginawa ng isang tao. Mamaya pala may communion tayo. So naging makasalanan ng lahat kasi hindi sumunod ang isang tao, pero gagawing matuwid ang lahat sa harap ng Diyos dahil sa pagsunod ng isang tao. So ibig sabihin pala, if we long for something better in life, God will first need to remove those lesser things in our lives. Marami sa atin, excited tayo, di ba? Lord, I want more of you. I want new things. Gusto ko greater things. Pero ayaw mong bitayon yung malit na meron sa'yo. Sabi ni Lord, Nak, gusto mong chapter close ka na sa pangit na buhay mo. Ayaw mo namang iwanan yung pangit mong buhay. Di ba? Are you here? Okay lang po kayo? Para masyado kayong affected talaga, no? So during this time na sinasabi ito ni Jesus sa mga disciples niya, sobrang hirap po itong intindihin sa mga disciples niya. Parang hindi ka namin nagigets Jesus. Di ba ang saya-saya na ng chapter na to ng buhay natin? Di ba nasanay na tayo na pupunta tayo ng isang lugar, magpapagaling tayo ng mga may sakit. Tama ba? Ang ganda na ng ginagawa natin. Kung kayo po ba, gusto niyo po bang matapos yung moment na yon? Ayaw niyo, tama po ba? Kasama mo si Jesus Christ. Oh, parang hindi ko lang kung masaya kayo, no? Talagang kakaiba yung nangyari, no? Kaya hindi talaga madali sa kanila. Kaya makailang beses na nilinaw ni Jesus na aalis ako
para sa ikagaganda nyo. Tatapusin ko tong chapter na to ng buhay nyo kasi nga may mas magandang chapter yung buhay mo. Come on? Kahit masakit sa kanila. Kaya nga sabi po niya sa John 16 verse 6 to 7, ngayong sinasabi ko na sa inyo, masyado kayong nalulungkot. Ito na. Hinabi na ni Christ, di ba? So, ang ganda ng ministry, 3 years, sobrang sobrang, ang daming testimony, daming nangyari. Tapos sabi ni Christ sa kanila, aalis na ako. Lord, bakit ganoon? Nung sinabi ni Christ, nalungkot yung mga disciples. Nasaktan po sila. Kala ko ba, Christ, hindi ka mangiiwan? After 3 years, chapter close din pala. Di ba? Parang ganun nangyari. Masakit. Pero sabi ni Christ, tandaan nyo to, mas makakabuti sa inyo na aalis ako kasi kung hindi dadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Yung pala. Pero kung aalis ako, ipadadala ko ang Espiritu sa inyo. So alam niyo po, malaking tulong si Jesus Christ sa mga disciples, right? Tama po ba? Sino dito, have you ever wondered, sana katulad ko rin si Christ o yung mga disciples na nakasama ko si Jesus, ang saya ng ministry. But Jesus knew, alam kasi ni Christ na hindi siya forever sa mundong ito. The time was very limited. May season lang talaga, hindi pwedeng forever nagmi-ministry siya sa mundong ito. Okay po ba yun? Alam ni Christ that His time and ministry were limited. Yet here is Jesus offering them greater, and that's the Holy Spirit. So lumalabas, anong lesson na pwede makuha natin dito? Ibig sabihin, if you are clinging to something lesser that is preventing you from receiving something greater in love, dahil mahal ka ni Lord, God will often close this chapter so that you can move on to more abundant life He has planned for you. Kaya minsan magugulat ka, masaya ka na sa trabaho mong yun, biglang tinanggal ka ni Lord. Anak, masyado ka na nag-i-enjoy eh. Alam mo, may mas maganda akong plano sa'yo. Naintindihan niyo ako? Kaya minsan inaalis ka ni Lord. For example, kami po kasi, madalas po kaming lumilipat ng bahay kung saan-saan kami, di ba? So malungkot, di ba Lord, nasanay na ako sa bahay na ganito. Tapos sabi, tatanggalin ka na ni Lord dyan. Yung pala may mas maganda pala. Come on! Parang ako lang excited. At alam ko, even though minsan, alam natin what needs to be done intellectually, it is too difficult emotionally for us to let something or to let someone go. Kahit alam mo pa na maganda yung naghihintay o kahit hindi mo alam, pero alam mo merong mas better, parang hirap bitawan yung nasanay ka na. Tama ba ba? Ang hirap na sana yung maliit na meron ka, pero kahit pa masakit at mahirap, gusto ko pong sabihin sa iyo, kailangang tapusin ni Lord yung chapter ng buhay mo na yun kasi merong mas better at mas greater na chapter si Lord sa buhay mo. Palakpakan mo naman si Lord. Amen. Kaya pala kino-close ni Lord ang isang chapter ng buhay natin. Why? Number 1, because may something greater. Ayan, this year, sinong excited dito? May mga chapter ba ng buhay mo na tinapos ni Lord? I have a good news for you. There's something greater. Woo! May greater pala. Ikaw kasi masanay ka sa ganyang buhay. Sabi ni Lord, masyado ka na nag-enjoy sa ganyan. Masyado ka nang sanay sa ganyan. Teka lang anak, may mas maganda akong gagawin sa'yo. Okay lang kayo? Amen! Pangalawa. Sige, pangalawa. Chapter close na naman. Bakit nag-chapter close ang buhay natin? Kasi harmful na. Ayun. Yun naman pala. Magulo na pala. Nakakasakit na sa'yo. Nakakasira na sa buhay mo. Alam niyo po, ang Bible, malinaw at ang Diyos, napakalinaw na dinescribe o inillustrate tayo accurately sa isang sheep. May picture tayo dyan ng sheep. So, hindi po dahil matataba or hindi po, no? Inalintulad tayo sa isang sheep, hayop na sheep. Bakit sabi ko, Lord, sa dami ng hayop, yung sheep pa? Sabi ni Lord, kasi anak, sheep ka. Oo nga, sheep nga, no? So, bakit hindi na lang lion? Kasi, ano ng lion? The king of the jungle. Roar, di ba? Ano pa ba? Bakit, Lord, hindi na lang yung iba, pinipilit nila, galing daw tayo sa unggoy. Bahala kayo, basta ako, galing ako sa Diyos. Sila siguro, ewan ko sa inyo, paniwalaan nyo po yun, di ba? Pero yun eh, di ba? Harmful. So, sheep pala. So, alam niyo po ang sheep, para mas maintindihan natin, ang sheep pala walang instinct to protect itself.
Lagi kong kinikwento na namin na ang sheep pala, pag sinasaktan mo yan, lumuluha lang yan, hindi siya mag-iingay. Di ba yung kambing ganon? Alam mo na may kainan sa kapitbahay. Di ba? At ibabalik mo na yung mga hiniram mong dati. Ay, ibabalik ko lang. Hindi, may pagkain pala dito. Ay, ganun ba? Hindi, okay lang. Yung pala halatado, di ba? Di ba? Kaya alam mo na kung may papatayin na kasi maingay eh. Pero ang sheep po, pag pinapatay, sinasaktan ng sheep, umiiyak lang. At wala silang instinct. Di ba, pag nakain na ng yung hindi siya tatakbo kasi nakain yung kasama niya. Wala siyang instinct na gano'n na protektahan yung sarili niya. O masasaktan na siya, hindi pa niya alam. Okay po ba yun? Kahit pa harmful na, hindi pa rin niya alam. Kaya po, napaka-importante sa isang sheep na meron siyang tinatawag na shepherd that is actively ginaguide at tinutulungan siya na ilayo from danger. Kaya ang isang sheep, kaya nga sabi sa Bible, di ba, iiwan nung 99 yung shepherd, di ba, para lang sa isa kasi alam niya yung feeling na nag-iisa at walang protekta sa kanya. Okay po ba yun? At isa po sa pinakatrabaho ng isang shepherd ay ilayo sa danger ang kanyang sheep. Lalayo niya yan, no? Sa danger. Ngayon, may good news po ako sa inyo. Kaya pala sabi ni Christ, o sinabi ng Panginoon, sinabi sa 2 Timothy ni Apostle Paul, sa Pinoy version, 2 Timothy 4:18, sabi niya, lagi akong ililigtas ng Panginoon sa lahat ng masama. At ihahatid niya ako ng ligtas sa kaharian niya sa langit. Purihin siya magpakailanman. Amen. Di ba? So kung may chapter pala sa buhay mo na tinatapos na ni Lord, listen to this, maybe, hindi ko sinasabing ito, pero maybe, baka harmful na ito sa'yo. Maybe kaya niya tinatapos yung part na dito ka nag-work kasi yung work na yon nakakasira na sa'yo. Kasi baka yung isang tao o relationship na yon ay sinisira ka na. O yung environment, tinanggal ka ni Lord sa environment na yon kasi hindi na siya good for you. Okay ba yon? Problema kasi sa atin, listen to this, na ang problema sa atin minsan, sugatan na nga tayo, duguan na nga tayo, sirang-sira na nga tayo, hindi pa rin tayo mag-let go. Di ba? Hindi pa rin tayo ayaw mo pa rin tapusin. Sayang kasi yung ilang years na pinaghirapan ko. Paano naman yung mga natitirang years mo, pasasayangin mo? Come on. Sabi mo nga, come on. Okay lang ba kayo? On fire ako mag-preach eh. Dapat on fire din kayo, di ba? Kaya salamat na lang po, ang good news ko po sa inyo, salamat na lang po may good shepherd tayo. Na kahit alam niyang masakit sa'yo, pero mas masakit sa kanyang nakikitang nasasaktan ka. Si Lord, alam niyang masasaktan ka pag inalis ka niya sa situation na yan. Pero alam niya na mas masakit sa kanya na nandiyan ka, pero patuloy kang nasasaktan. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, chapter close na. Chapter close na. O sige, tapusin natin. Okay, sige ba tapusin natin yung preaching? Tapos na tayo, di ba? Amen? Alam niyang masakit sa'yo, pero mas masakit sa kanyang nakikitang nasasaktan ka. Ayaw na ayaw ni Lord na nasasaktan yung katabi mo. Sabi nga ng Psalms 23 verse 4, ang ganda ng sabi niya dito, kahit pa sobrang dilim ng dadaanan ko, hindi ako matatakot, Lord, kasi kasama kita. At sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Yung sa English sabi yan, thy rod and thy staff. Dalawa po kasi yan. Sa Bible po, ang isang shepherd, para maintindihan nyo, yung rod, yun yung pamalo, pag makulit, ang mga sheep. Makukulit yung sheep, parang yung katabi, makulit din yan, you know? Yung isa naman, yung staff naman, yun yung may ganun. Magagets po, yun yung staff, yun yung pag nahulog or what, yun yung pangkuha niya sa leeg. Diba? Para pag makaling wala. So, dati pala, no, pag makulit pala ang isang shepherd, o ang isang sheep, ang ginagawa pala ng shepherd, yung kulit-kulit, yung gulo-gulo, ginagawa pala ng shepherd, ay pipilayan niya ng paa. Pipilayan niya ng paa talaga. Tapos ang gagawin niya, pagkatapos niyang pipilayan yung paa, lalagyan niya ng di ba? At hunti-hunti niyang hihilutin hanggang sa gumaling. Ano pong lesson doon? Minsan ganun si Lord sa atin. Kapag sobrang kulit natin,
Diba? Sabi ni Lord, mas gugustuhin ko na lang masaktan ka ng part na to kaysa mas masaktan ka ng mas malala. Palakpakan mo naman si Lord doon. Come on. Woo! Kaya church, always remember, itong gusto kong sabihin sa inyo, lagi kang ililigtas ng Panginoon sa lahat ng masama. Lagi kang ililigtas ni Lord sa lahat ng mananakit sa iyo. Hindi hahayaan ni Lord na buong buhay kang masasaktan. Kaya marami sa inyo, you can testify. Alam mo, Pastor, dati, grabe, dumating ako sa point ng buhay ko na ganyan. Akala mo okay ako, akala mo masaya ako, pero deep inside, sirang-sira pala ako, hindi pala ako masaya. And then, I came to know the Lord. Nasaktan ako sa isang sitwasyon, pero yun ang dala sa akin sa Panginoon Diyos. Amen? So, dalawa nang napag-usapan natin, 3 bagay lang ito, and we're done. Bilis lang, di ba? So, bakit nga ba tinatapos ni Lord ang isang chapter sa buhay natin? Number 1, balikan natin. What's number 1? Because? Kasi may something greater. Amen? Sino excited sa greater things? Pangalawa, kasi harmful na. Di na maganda sa'yo. Nasasaktan ka na eh. Diba? And last but not the least, bakit ito tinatapos ni Lord? Chapter close, kasi ay new season ka na. Woo! Sino excited? Kaya pala, kino-close ni Lord ang isang chapter ng buhay mo kasi sabi ni Lord, anak, may chapter 2 na. Enjoy ka sa chapter 1 mo. May chapter 2, chapter 3. Di ba sa pelikula, habang tumataas yung chapter, mas gumaganda. Yung problema sa'yo, hanggang season 1 ka lang eh. Hindi, okay na ako dito, di ba? Pero hindi mo alam, may season 5 pa pala na mas magugulat ka sa season 5, yun na pala yung best part mo. Nakawawang-kawawa ka ng season 1, pero sa season 5, magugulat ka sa chapter 5, sa season 5, ay pambira, ikaw palang bidang-bida. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 3 verse 1 to 8, okay, may panahon ang lahat ng bagay. At may time ang bawat pangyayari sa mundong ito. May time para ipanganak at para mamatay. So darating pala yung time pa lang yun, papanganak ka. Kaya magugulat ka, di ba, yung pagpuputay ng mga patay, ano nakalagay doon? Born, tapos death or died. Di ba? Ganun yun, dalawa yun eh, di ba? May time para ipanganak at may time para mamatay. May time para magtanim at may time para bunutin ng tinanim. Meron pa dito, nagtanim kayo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin po naaani. Malaking problema po yun. Di ba? So maging may chapter, merong isang chapter na magtatanim ka, may next chapter, aani ka naman. Okay, next naman, may chapter na lulungkot ka, luluksa ka, pero may chapter naman na mag-i-enjoy ka. Sabi niya, sasayaw ka pa daw sa tuwa. Sino po yung ganon? Meron yung masaya kayo, pero yung napapasaya, yung gumaganong-ganong ka, di ba? Sobrang saya. Ay, ibang klase na yun, di ba? Gumegento-gento ka na, di ba? May ganun ba? O kaya, nag-go up ka na, di ba? Yung ganon, masayaw ka na, mambira. Next. Okay. Sige, next verse. Yan. May time para magkalat ng bato at time para i-gather to. May time para yumakap at may time para iwasan itong gawin. May time para maghanap at may time para tumigil sa paghahanap. Time para magtabi at time para magtapon. May time para magpunit at time para magtahi. Time para manahimik at time para magsalita. May time para magmahal at time para magalit ng matindi. Grabe. Time para sa gera at may time para sa kapayapaan. Tapos na tayo, no? Yun na yun, no? Ayan, yun na pala yung last. So, okay, yun na pala. So, chapter close, kaya pala may chapter close, kasi may something greater, tama ba? O kaya naman, hindi na siya maganda for you or harmful na ito sa'yo. Tama po ba? But maybe, listen to this, but maybe, hindi naman dahil harmful yung isang bagay, o yung isang chapter, o hindi naman dahil may something greater, pero may new season na. Yung something greater kasi, mas maganda dun sa una. Itong new season, ibig sabihin, bago lahat talaga to. May bago ng season na ipapadala si Lord sa'yo. Alam ko, masaya yung feeling na gamay ka na sa isang season ng buhay mo. Tama po ba? Ang saya-saya nung ganun, di ba? Yung sanay ka na. For example, sino po dito na-experience mong maging bata? Di ba nung bata po kayo, sanay na kayong maging bata? Saya-saya maging bata, tapos sabi ng mama mo, mag-aaral ka na, starting tomorrow, ha anak? Tapos nung mag-aaral ka na, hirap-hirap mag-aaral, tama po ba? Tama po ba? Ang hirap-hirap mag-aaral, tama po.
tapos naging youth ka na. Tama ba? Sino po dito naging youth ka na? Di ba? Ala, di ka na naman sanay. Di ba? Tapos pagkatapos nun, sanay ka na sino po dito sanay nang mag-aral? Diba? Ang tagal mo ba namang nag-aral? So sanay ka nang mag-aral, tama ba? Ang galing mo na mag-memorize. Tapos, pagugulat ka, may katapusan pala. Kasi may graduation. Tama ba? Tapos na yung season, graduation na. Pagkatapos ng graduation, di ba, sanay ka na pupunta ka ng school, bibigyan ka ng baon. Here comes, mag-a-apply ka na. Bago na naman, di ka na naman sanay. Sino po dito nag-start kayong nag-apply, wala kang kaalam-alam. Tama po ba? Di ba, kung ano yung mga dala-dala mo, di ba, ang dami-dami mong mga IDs, tas hindi ka nakapasok. Pambira. Tapos nag-work ka. Pambira, congratulations, sanay ka nang mag-work. Kahit saan ka na nag-a-apply, alam mo nang sasabihin mo. Diba? Na-experience yan? Sanay ka na eh. Tapos, here comes marriage life. Diba? Ang hirap pala ng may maasawa, di ba? Yung sanay ka ng single ka, tapos bigla na namang may bagong chapter ng buhay mo na kailangan may kinakausap ka, kailangan binibigyan mo ng time. Ano ba naman to, di ba? Tama po ba? Hanggang sa meron ka ng, kinasal na kayo, hanggang sa nagkaroon ka ng anak, bago na naman. Bago na naman sa akin to. Ngayon, nung nagkaanak ka na, nagkaapo ka na naman. Ang hirap na naman. Meron pa bang pagkatapos nun? Wala na, tama. O kaya sa business, tama po ba? Sino po dito nag-start ng business, magaling agad? Hindi po tayo magaling na nag-start. So, ibig sabihin, lumalabas po na maraming beses sa buhay natin, di ba? Kaya natin ayaw pumunta sa isang chapter ng buhay natin kasi sanay na tayo dito. Hindi, okay na ako dito. Ito na yung gusto ko. Pero sabi ni Lord, anak, hindi. Huwag ka dyan sa comfort zone mo. May mas maganda akong gagawin sa buhay mo. Kaya nga sabi, sino po dito gusto po ng blessing ni Lord? Blessing ni Lord, di ba? Lord, gusto ko makareceive ng blessing mo, ganyan. Alam mo, sabihin ko po sa inyo, marami po, many times, God's blessing requires you to live a season and embrace a new one. Dami sa inyo, excited ka. Lord, gusto ko ganito. Sabi ni Lord, anak, umalis ka na dyan. Lord, bakit naman ganon? Sabi ko, bless mo lang ako. Bakit sabi mo, alis na ako dito? Bakit kailangan ko mag-apply sa ibang bansa? Kunyari, yun yung pinapagawa ni Lord. Say, Lord, bakit ko kailangan pumunta sa lugar na to? Lord, bakit itong business na to, masanay na ako sa business na ito? Are you here? Pero para ma-experience pala ang blessing, kailangan mo palang iwanan yung ibang season mo at embrace mo yung bagong season. Sabi ni Lord, pagpapalaing kita, pero kailangan mong umalis dyan, anak. Sabi mo nga sa katabi mo, umalis ka na kasi. Ayaw mo kasing umalis di ba? Alis ka na sa comfort zone mo, di ba? Amen. For example, from college life to adulting, yung iba, pambira, graduate na, feeling pa nila, estudyante pa rin sila, apply ka na. Sabi ka nang sabi, gusto mo Lord, bibless mo ako, apply ka na. Hindi pinagpipray ko po, pastor po. Yan ang problema sa iyo di ba? Ayaw mong tapusin yung part or chapter ng buhay mo na yun. Gusto mo, di ba, kunyari, gusto mo naman, mas i-bless pa ni Lord yung sarili, yung relationship nyo, pakasal na kayo. Hindi, Pastor Paul, kasi ganito, pakasal ka na. Kasi magugulat ka, mas pagpapalain ni Lord yung next chapter ng buhay mo. Di ba, nasanay tayong dependent sa magulang natin, for example, to independent ka na ngayon. Walang magagawa si Lord, pero tatapusin ng isang chapter ng buhay mo kasi merong panibagong chapter na naghihintay. Wow. Alam niyo po, walang permanenteng season sa mundo. Change is the only constant in this world. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, magbabago talaga. Kaya the best thing to do is to surrender your life to Him and trust in His perfect and better plan to your life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Tapos na po ako, but let me end with this. Bakit tinatapos ni Lord ang mga chapters sa buhay natin? Number 1, kasi may something greater. Isipin mo lagi yan, Lord, pag may tinapos si Lord sa buhay mo na chapter, kasi may mas maganda. Amen? Are you excited? Pangalawa, baka kasi harmful na, hindi na maganda sa'yo. And last but not the least, baka kasi may new season ka na. Anak, forget the former things.
I have a new season for your lives. So my conclusion, tanong ko po sa inyo, meron po ba dito sa buhay mo na alam mong mas better and greater, pero pinili mong piliin yung lesser? Hindi, mas okay na sa akin to. I'm sorry to tell you, listen to me, soon, chapter close na yan. Tatapusin ni Lord yan soon. Hindi papayag si Lord na hindi mo ma-experience ang greater. Amen? Meron po ba sa inyo dito, di ba, sa buhay mo na hindi man aware, pero meron kang hint, di ba, na parang harmful na siya sa'yo. Harmful na sa family mo, yung buhay mo, yung career mo, especially yung relationship mo kay Lord. Harmful na siya, kaya I'm sorry to tell you, soon, chapter close na yan. Bakit? Kasi hindi papayag si Lord na masasaktan ka lang. O kaya naman, meron ba sa buhay mong alam mong inilalagay ka na ni Lord sa next season mo, pero pinili mo pa rin manatili sa season na meron ka ngayon. Sabi ni Lord, nakli ka na, dito na. Tama na dyan, alis ka na dyan. Dito na tayo. Pero pinili mo na manatili sa chapter ng buhay mo. Gusto ko pong sabihin sa iyo, I'm sorry to tell you, soon, chapter close na yan. Hindi hahayaan ni Lord na hindi mo maranasan ang next chapter at season ng buhay mo. O kaya naman, maybe sa inyo, marami sa inyo dito, andun ka sa moment na yon, at maraming chapter close ngayon sa buhay mo. May isang chapter ng buhay mo, di ba? Yung iba, at tinatapos ni Lord kasi may something greater pala. O baka naman, some of you, hindi na pala maganda para sa iyo yung nangyayari. Yung buhay mo, yung lugar na pinanggalingan mo, yung nangyayari sa iyo. O baka naman kasi may new seasons na. But I have a good news. Endings are not goodbyes. Ang katapusan ay hindi ibig sabihin ay pangit. Yung pala merong pwedeng magandang mangyari. So para po tapusin ito, gusto ko lang mag-share ng short testimony about my life, telling you how God closed a chapter of my life, yet gave me a new season, a greater things, and a better chapter of my life. Batang-bata pa lang po ako, pangarap ko ng maging isang magaling at successful na drummer. Pakita natin yung picture niyan. Ang laki po ng pinayat ko ngayon, amen? Yan po ang pangarap ko. Sa totoo lang po, umikot ang buhay ko sa pagtutugtog. Lahat po ng pupuntahan namin, Battle of the Bands. Dati ang uso, kung ang uso ngayon ay puro Mr. and Miss, di ba? Yung mga ganon. Dati po ang usong-uso, Battle of the Bands. Laman po kami ng Battle of the Bands. Lahat na lang pupuntahan ko. Kasi yun yung pangarap ko eh. Yun yung masaya ko eh. So ang nangyari, meron yung pinaka-best moment of my life. First year high school po, I was crowned as the best drummer all over Pangasinan. Walang picture dyan. Wala pa kasi masyadong picture. Grabe, ang lit-lit ko lang po nun. Pero naging best drummer ako. Saya-saya ko nun. Grabe, ako nung pinakamagaling. Pag uwi ko ng school, dala-dala ko pa yung trophy ko, di ba? Tapos, pagkatapos po nun, the other year, nagulat ako, natalo po kami sa Battle of the Band, tapos nawala sa akin yung crown. And from then on, parang, bakit ganun yung pangarap, yung chapter ng buhay ko na parang gustong-gusto ko ganito mangyayari, kasi hindi na uso yung Battle of the Band, kasi yun yung buhay namin, masaya kami sa ganun. Wala na, hindi na, gusto ko sanang sumali sa Mister, pero sila na lang, nakakaya naman, di ba? Dami ko ng award, di joke lang. Pero sa ang nangyari po ay tinanggal ni Lord yung chapter na yun ng buhay ko. Hindi masaya, hindi maganda, kasi buong buhay ko yun na yung nakasanayan ko, tumutugtog, ganito. Pero nagulat ako, kasi may mas better plan pala si Lord sa buhay ko. Nung time po na yun, ako po ay naging part ng isang youth ministry. Diba? Sa dati nating simbahan. And I became, diba? Ang dami ko naranasan dyan. Naging photographer ako sa church. Naging worship leader ako sa church. Naging youth leader ako sa church. Yung akala kong maganda ng plano ni Lord sa akin sa pagiging drummer, may mas better pa pala. Chapter close, but there is something chapter greater na binigay ni Lord sa akin. Pangalawang chapter close ng buhay ko. Ito hindi po ako proud na ikwento, pero ikwento ko kasi totoong nangyari sa amin. Hindi po ako, sa totoo lang, me and Jobel started in a wrong relationship. Nagtatago kami sa church. Sa totoo lang, problema po kami. Pero mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Di ba? Nag-serve naman kami kay Lord. Dami naming
Diba? To make the long story short, hindi po kami naging blessing. So, ang nangyari, nakakasira na siya, no? Sa buhay ko, sa ministry ko. Kinento ko sa inyo, naging youth leader ako, tama po ba? Ang ganda po ng chapter 9 ng buhay ko. Pero nangyari po, I was involved in a wrong relationship. To make the long story short, pinutol ni Lord yung chapter 9 ng buhay ko na in love kami sa bawat isa. Actually, dumating pa sa point na halos na galit kami sa isa't isa dahil gumawa si Lord ng isang problema na talagang ikaiinis namin sa isa't isa. So that chapter was closed. Ang sakit. Kasi na-inlove ka sa isang taong mahal na mahal mo, di ba? Nasanay ka, kumain ka na, yung mga ganun, nakaka-inlove na yun. Di ba? How are you? Gising ka na ba? Mama, chup, mga ganun, sese po nun, di ba? Ayun naman, di ba? Ang sarap tong part na yung kinikilig ka, tapos bigla na lang tinanggal ni Lord, pinutol ni Lord, tapos na yung chapter. Tapos hindi ko alam, nung tinapos ni Lord yung chapter na yun, meron pa pala siyang mas magandang plano sa buhay ko. Ang nangyari po, for 1 year, never kami nag-usap ni Jobel. But that time, ginamit kami ni Lord radically. Doon po naisilang ang campus life, and we were able to conquer many campuses for Jesus. PSU, Manawag National, San Jacinto, at doon po namin nawin ang karamihan po sa mga youth natin. At hindi ko alam na habang nangyayari pala yun, may mas better plan si Lord sa love story ko. Muling binuksan ni Lord yung puso ko, at yung tao pala na ibibigay talaga ni Lord sa akin ay walang iba kundi si Jobel. Inunahan ko lang si Lord. To make the long story short po, kinasal po kami. At sa kasal po namin, nagbigay si Lord ng isang promise. And that's the rainbow. Signifying, di ba, na anak, this is my promise to you. Kala ko dati wala nang plano si Lord sa buhay ko, sa love story ko. Lord, okay na ako dito, masaya na ako dito. Pero sabi niya, nak, gusto kong tapusin yung chapter na yan. Kasi may mas maganda akong chapter sa'yo. And last but not the least, hindi naman pulingit sa inyo, na we came from a big church, di ba? Ngayon ko lang to sasabihin on public. Pero galing tayo sa isang simbahan, di ba? Hindi ko na po babanggitin, alam niyo naman. At syempre, masayang-masaya tayo doon. Ilang years tayo doon, Dad? 40 plus years. Kakasama tayo, family together. Pero sa hindi nasang pagkakataon, gumawa ang kaaway. Yes, I know it's the enemy, pero God turned it for good. Nakakalungkot, tama ba? Ito po yung ministry na sobrang minahal ko, sobrang excited ako dito, ang dami kong pangarap, pero sa isang iglap, biglang nawala. Masakit para sa akin, natapusin tong chapter ng buhay na to. Eh, sabi ni Lord sa akin, Nak, I want to close this chapter because I have a new season for you. Hindi ko alam, magto 2 years na po, naisilang ang Lighthouse Church International. Woo! Sinasabi ko po sa inyo, hindi madali ang dumaan sa chapter close. Pero kakayanin mo. Amen? Pero parang kailan lang binuksan natin ang chapter ng 2023. Tama po ba? Happy New Year! Diba? Happy New Year, everyone! 2023, tama po ba? Pero ilang araw na lang po, wawakasan na ni Lord ang chapter na to. Anak, pasensya ka na. Pero may katapusan ng 2023. Chapter close. But I have a good news for you. Anak, meron akong bagong kabanatang bubuksan sa buhay mo. And that's 2024. Are you excited? Pinakamalakas sa palakpak sa Lord. Tatayo po tayong lahat. Let's all stand up. I have a good news for you. Kapag merong sinara si Lord na chapter sa buhay natin, pakita mo, Gerson. Ulitin ko. Kapag merong sinara si Lord na chapter ng buhay natin, ibig sabihin lang nito, meron siyang bubuksang better and greater chapter ng buhay mo. Mga kapatid, alam ko masakit. Marami sa inyo, maraming nag-chapter close. Mga kaibigan, mga season ng buhay mo na okay, sanay ka na. But I have a good news. Meron tayong Diyos na may bagong simula. May Diyos tayo na may mas magandang plano sa buhay mo. Are you excited for the new chapter of your life? Can I pray for you, Lord? We thank you for this message that we have heard.
Alam ko po nararamdaman ko, marami sa amin dito ang naka-experience ng mga bagay na masasakit at mga pangyayari na kailangan mong tapusin sa buhay namin. Kasi may mas maganda kang inihanda. Pangalawa, Lord, baka kasi hindi na siya good for us. Masyado na kaming naka-harmful, Panginoon, sa mga pangyayaring ito. O kaya naman, kasi meron na palang bagong season sa buhay. Pero dalangin ko, Lord, today, we just surrender our life to you. Can we just surrender our life to the Lord? Whatever chapter ng buhay mo ngayon, maganda man, pangit man, di ko alam kung anong chapter yan. But one thing is for sure, in Diyos natin, merong mas magandang chapter sa buhay mo. Lord, I believe you are rewriting and writing new chapters of their lives. We're so grateful for this year, Lord. And we're so thankful, even though marami sa amin nakaranas ng mga chapter close sa buhay namin. But one thing is for sure, Lord, we're so excited for 2024 because another chapter, another season will be open. Another chapter will be open. Another us. Lord, pinupuri ka namin today and excited kami sa gagawin mo sa buhay namin. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, binabalik namin ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.